them, sa aming mga teachers, na kahit challenging yung mga areas minsan, but salamat po, hindi po matawaran ang joy, makita ang mga bata, excited sila sa pag-uwi nila, naka-learn sila ng mga Bible stories, naka-learn sila ng new songs, naka-learn sila ng mga memory verse from the Bible. What a blessing. Tonight, I pray, bless our hearts as we proceed sa aming Bible study and midweek service. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Be seated. Thank you. Pakilagay ang ating, please. Amen. No? Kung sino dyan, ating whiteboard. Okay, kailangan ko ang whiteboard, please. Okay, our lesson for tonight is all about we are to be sound. We are to be sound. Okay? Now, what does it mean when we talk about sound? Akala natin sound lang or noise. Okay, when you say sound, what does it mean? S-O-U-N-D. Sound. Okay? The word sound means firm. Okay? Isa sa mga meaning ng sound that means firm. Pangalawa, it means solid. Number 3, it means stable. Okay? And another meaning of the word sound means free from error. Free from error. Walang halong mali, walang halong hindi totoo. Alright? Yan ang ibig sabihin ng sound. And lastly, the word sound means alright. Like I said, ano ang ibig sabihin ng sound? And lastly, ang ibig sabihin po ng sound means wholesome. So ito po yung mga synonyms. Pag sinabi mong sound, hindi lang yung sound na literal na sound, naririnig. O, katulad nito, narinig niyo yung sound, yung habang nagsasalita ako. Hindi po yan ibig sabihin. Ito po ay biblical term na sound that means firm, solid, stable, may L, stable, free from error, walang halong mali, and lastly, wholesome. Wholesome. Alright, now, there are 4 areas na dapat tayo maging sound. Alright. Number 1, sound in mind. Sound in mind. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sound in mind. Open your Bible please, the book of Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Let us read all together please. Verse number 7. Verse 7. 2 Timothy 1:7. Ready? Go. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and what? Sound mind. Sound mind. Sabi ni Lord, di na tayo binigyan ng espiritu ng takot. So yung takot pala, hindi yan galing sa Diyos. At sa halip, sabi ng Bible, but instead, binigyan niya tayo ng power, kapangyarihan, or strength, no? But of power, that is spiritual power, yung inner strength natin, and of love, yun ang binigay niya, 3. Sa halip na spirit of fear, ang nasa atin, it should be dapat power, love, and thirdly, sabi ng Bible, it should be sound mind. Pag sinabing sound mind, anong ibig sabihin? Stable. Pag sinabing sound mind, that means firm. Hindi, worrying mind. Hindi, stressful mind. Hindi,
panicking mind. Oh. So pag sinabi mong sound mind, dapat stable. Dali malubat ating ano. Hello, amen? Hindi stressful, hindi worrying mind. Oh. Na. Ha? Long press lang. Long press lang. Keep that set na dito. Okay. Ilan sa atin dito, merong worrying mind? Labi na akong katapusan, no? Damo mga... Sabi pa ng isa, Pastor, why ko yan nahadlok ng end of the world, ah? Ang ikahadlokan ko, end of the month. Oh, why ko nahadlok ng end of the world, na? Oh, nami ganin ang end of the world, na? No? Gusto ko ng end of the world. Ang ikahadlokan ko, Pastor, end of the month. End of the month, damo ka panukot. Right? Ara pa ta? Okay? Daw, gawuri ka mo daw, seryoso ka mo katama ba? Oh. Sound mind. No? Ibig sabihin, hindi dapat, although nature sa tao, natural sa atin, may worry talaga. Pero to the point na ma-insomnia ka na, di ka nakatulog, di ka naganahan makaon, abo, delikado na. Okay, mag-level up na, basi ma-nervous breakdown na ka. Oh, hindi mo na ma-cope up ba, hindi na ang coping mo, no? Sobra ba, severe na. May mga taong ganun, ang isip, ano ba? Tag madaling araw na, sige isip, aba, was, so dapat hindi. Pag ganong stage tayo, dapat mag-pray na tayo, amen? At saka dapat i-consult na natin pag sobrang thinking ba, overthinking ang tawag. So, yes, dapat tayo mag-isip, pero pag sobra-sobra na rin, di na rin tama. Oo, mga kapatid, baka something na yan. Baka someday, ang poste ng sukuti ko, kausapin mo na. Di ba? Kaya dapat, ano tayo? Kasi sabi ng Panginoong Diyos, hindi galing sa Kanya, yung fear. Binigyan niya tayo, sa halip, sabi niya, power, love, and sound mind. Kaya always, mga kapatid, alam niyo po, always natin i-pray ang sound mind. Alam niyo, di po matutumbasan ng material at pera ang sound mind. Alam niyo po, yung matulog ka, may peace of mind ka, pagising mo, may peace of mind ka, habang katrabaho ka, mayroon kang peace of mind. Don't you know, maraming mga tao na disgrasya kasi unstable ang mind nila. May trabaho, tapos isip niya ka dito, pak, ay, ang akong kamot, nautod. Oh, man. Kaya wala sa focus, ang mind niya, divided. Ang mind niya hindi stable. So, delikado, ang isang tao na walang sound mind. At ang tao, di niya ma-enjoy ang life pag wala kang sound mind. In other words, sa simple term, sound mind, peace of mind ba? Hello, amen? At yan, number one, makuha natin sa Word of God. Kaya magbasa tayo, kaya doon tayo, number one, mag-comfort sa atin. Dami tayo na ginapalibugan, pero every time makabasa tayo ng Word of God, mga kapatid, yan ang isa sa mga medicine. Isa sa mga antidote na ma-relieve tayo sa worry natin. Hello, amen? So, kailangan natin ng sound mind. Hindi ka makadecide ng tama, hindi ka makaplano ng tama pag wala kang sound mind. Kaya sa life natin, secular man o Christian life natin, but we need sound mind. We need sound mind. Kaya nakadepende ang ating planning. Nakadepende ang ating daily lives sa ating sound mind. Stable ba? No? Marami na ngayong brad problema ginatawag mental issues. Have you heard that? Amen? Mental issues. Na very na yan, sir, brad, prevalent. Malaking issue na yan ngayon, yung mental issues. Maraming mga tao ngayon na super stress, super, ang kanilang mind, di na nila ma-cope up ba, di na nila overcome, di na nila marunong silang mag-handle. In fact, may mga tao na ang suicidal rate natin ngayon, napakataas na. Even sa Suksargen, mataas ang ating rate ngayon sa suicide. Bakit? Ang emotion. Kasi once ang emotion natin at mind, hindi mag-synchronize, eventually, may magkaroon tayo ng problema. That's why kailangan natin sound mind. Sabi ni Paul, huwag kayo. I-encourage niya si Timothy, ni Paul, na Timothy, encourage mo yung mga members, mga Christians, including you. Binigyan tayo ng Diyos, for God hath not given us the spirit of fear, but of power,
and of love, and of sound mind. No? Sound mind. Importante mga kapatid, itong sound mind. Pray natin, no, na maging stable ang ating mind. Alright? Maka ano tayo properly. Kaya sa mga trabaho ngayon, anong gi-require? Neuro. Mag-ano ka ngayon, lalo na sa government, neuro exam. Kasi gina-assess, gina-evaluate kung ano ka-stable ang mind mo. Even sa mga promotion ngayon sa school, sa mga teachers, public, mag-undergo sila neuro exam. Tapos sa neuro exam, pabalik-balik ang question. Tapos ma-irritate ka, kanina giansiran ko na. Tapos i-ex mo na lang, katamad ko sinibalik-balik. Oh. So pag i-ex mo yan, ang question na pabalik-balik ay natamad ka, that means something is wrong. Gituyo na nga, gipabalik-balik. Para mabalaan, stable ba ang imong mind? Consistent ka ba sa imong answer? Okay? So kung matak-an ka, adi na ko sini, balik-balik, bagsak ka. Nga man, i-assess ang imong mind. Ang level of mind mo. Hello, dyan ba tayo? Mga kapatid. No? So, we need a sound mind. No? Sound mind. And thank the Lord, no? Si Lord ang nag-provide nito po sa atin. No? So, pray natin, di tayo mag-panic. No? Marunong tayo mag-handle sa mga situation. Lalo na yung may mga loved ones tayong kinuha ng Panginoon. No? Maka-cope up tayo, mga kapatid. Sound mind. Next. Number 2. Ano pa dapat nga sound? Stable tayo. Right. Okay, number 2 is sound in doctrine. Sound in doctrine. Titus 1:9. Titus chapter 1 verse 9 sa unahan lang. Pangalawa na dapat tayo sound. Not only in mind, but the second thing is in doctrine, which is very important. Chapter 1 verse 9. Titus chapter 1 verse 9. Shall we read please? Verse 9, go. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So maliwanag po na mention ang word sound in doctrine. Ano daw dapat tayo? Sound, firm, solid, stable, and free from error ang ating doctrine o ang teaching dapat. Alright? Okay? Now, hindi lang dapat, dapat biblical. Oh? Number 1, dapat biblical. Diyan sa Bible. But biblical is not enough sa pag-study ng Bible. Maraming mga tao ngayon, most religion, biblical. Okay? Biblical. Gaklaim sila na biblical sila. Oh. Example lang is DA. Pastor, ara man na sa Bible nga bawal ang baboy. Biblical man na. Yes, tama. Ara man mabasa na to. Basaha ang Exodus. Di ba gibawal gid man ang baboy? Yes or no? Nakabasa ka mo? Ara. Many times gimension sa Bible nga ang swine. Oh. Gibawal talaga ipakaon. Many times gimension, several times in the Bible. Mga kapatid. Tapos ang Sabbath, biblical po. May Sabbath sa Bible. Biblical man po. Maghambal sila. Ang kingdom of Jesus Christ, o biblical. Ara mo po sa Bible mabasa. Alright? Pero ang pamangkot, Brad, hindi lang biblical dapat. Okay? Dito, papasok. Okay. Ang tinatawag, dispensational. Oh. Sa pag-study ng Bible, hindi lang po dapat, sa pag-interpret, biblical, dapat dispensational. Kanino yan gi-apply na verse? Kanino yan inuutos na verse? Kanino gi-command ni Lord yung verse na yan? Sa panahon ba ngayon? Sa panahon nung una? O sa panahon na darating? So dapat doon tayo. Sa dispensation. Kasi God spoke to His people in certain period by certain people. Nakipag-usap si Lord sa mga tao sa different period of time. Certain period of time. Hindi po lamsam ang Word of God. May command na para lang sa kanila. May command na para sa atin at may command na para sa darating.
Kaya dapat natin ilagay sa dispensation. Ano ang dispensation? Certain period of time. Kumbaga, naka-bracket, past, present, and future. Yun ang pag-interpret ng Bible. Okay? Yun ang pag-study ng Bible. Hindi lahat na nakasulat sa Bible intended para sa atin. So, yan ang tinatawag dispensational. Okay? Amen? Na yung una, panahon, mga tao, they are under the law. Mag-comply sila sa law in order for them na ma-save. At yun ang paraan, Panginoong Diyos mag-comply sa kanila through law. Pero sa ating panahon ngayon, applicable pa ba yun? Under pa ba tayo doon? Amen? So yun ang ano natin. So dapat ang approach, okay, dispensational. Alright? And pag sinabi mong sound in doctrine, dapat ang Christian, itong tinatawag is well-versed or tinatawag na familiar. Hello, amen, church? Dapat ganito, dapat ang Christian, lalo na pag medyo matagal na tayo. Nakakalungkot, ang nakakahiya na tagal ka ng Christian, ang balaan mo nga verse, John 3:16 ng Japon. Grabe ka naman. Pero di yung ka pa sa bata, nga day 1 pa lang nag-attend sa DBBS, ang damo ng bersikulo. Hello? Dapat pag matagal ka ng Christian, memorize mo na yung Psalms 23. Ilang verse lang yan? 1 to 6. Hello? Bata yan. Aram ng mga bata yan. Full chapter. At napakagandang verse po yung Psalm 23. Psalm chapter 1, verse 1. Dapat memorize mo yan. Kasi condition yan. Condition na yan ng tao dapat, the blessed man. Ara pa ta? Pag tinanong ka sa teaching mo, nga baptist ka, ano ang kaibahan sa baptist sa ibang nga simbahan, ibang nga denomination? Ang tanong, makasagot ka kaya? Based from the Bible, may makot ka ba na verse? Amen. Sound in doctrine. Dapat kabisado mo. Ano ang tinatayuan mo? Baptist kayo? Opo. Saan ka nagsisimba? Baptist. Anong kaibahan sa Baptist at Jehovah's Witness? Anong kaibahan sa Baptist at saka sa Iglesia ni Manalo? Dapat mabigyan mo ng sagot. Dapat instantly. Amen? Right there and there. Hindi kay, sige lang, next week lang ta, maistorya ta sina. Next week matapik ta. Ibig sabihin, wala. Hanggang simba ka lang. Dapat mga Christian, alam natin. No? Kahit sa mga basic. Studyhan na lang natin yung ating acronym ng Baptist. Pwede ka nang makasagot. Wala sa inyo, wala ka mga pati siya ng speak in tongues? Napati Parang na sa Bible. Pero ang speak in tongues sa Bible, hindi itong mumbling. Ang speak in tongues, dialect. Lingwahe sa Bible, naintindihan ng mga tao. Hindi yung nagasalita ka lang na para kang hello, amen? Dialect na sa Bible. Ang mga apostol, nag-speak in tongues sila. Nagsalita sila sa salita ng mga tao na iba. At naintindihan ng mga tao na nakikinig sa kanila. So, dapat alam natin yan. Hello, dyan pa tayo? Sound, sabi ng Bible, holding fast the faithful word. Panghawakan mo ng maigi ang salita ng Diyos. Okay? Huwag mo basta-basta. Holding fast the faithful word as He hath been taught. Itinuro sa iyo. Itinuro sa inyo. Sabi ni Paul kay Titus. And that be exhort. Sabi niya, gawin niyo ito. Gamitin niyo to exhort and to convince. To convince what? The gainsayers. Kasi may mga gainsayers. So, dapat marunong mag-counter. Ano pa? Sabi ni Paul kay Timothy, kailangan niya dapat panghawakan yung sound doctrine. Verse 10, for there are few? No. There are many. Sabi ng Bible.
And this is the reason bakit tayo magkaroon ng sound doctrine. For there are many unruly and vain talkers. Unruly pa? Tingnan nyo pa, vain talkers, nagsasalita ng walang kwenta, nonsense. And deceivers, nagapangdaya. Especially day of the circumcision. Ito yung mga tao na gusto pa nilang i-implement ang law. Balikan si Moses na kahit grace na, gusto pa rin nila balikan doon. Keeping the law pa rin sila. Keeping the law. Anong sabi ni Paul sa kanila? Verse 11, whose mouth must be stopped. Okay? Mga bibig dapat ma-stop. Who subvert whole houses, teachings, things which they owe not for filthy lucre's what? Sake. So, ang ilang purpose and intention, pira-pira lang. Kaya giwarn sila ni Paul. Giwarn ni Paul si Titus. Okay? Kaya, sabi nga, di ko rin ma-blame yung mga tao dyan sa social media. Religion, pira-pira lang yan, which is totoo naman yung iba. Na hindi talaga ang intention nila, okay, to study the Word of God, magpatayo ng religion, kay malaking business daw ang religion. Which is totoo naman sa iba. No? Nagigawa nila na front ang religion, but in reality, filthy lucre. No? Magkapira. Tapos yung founder, nagpakasasa. Yung founder, Brad, nabulahan. Merong tingnan mo ngayon. Yung sa Davao ngayon, may jet, may private jet, may private chopper, may mga luxurious car. Ang daming mga ari-arian. Di ba? Tapos ang mga tao, gipabinta ng kunong mga ano-ano na lang. So, diyan natin makita na iba ang motive. No? Iba ang motive. Kaya, kailangan tayo magkaroon ng sound doctrine para ma-determine natin ba, tama ba ito? Biblical ba ito? Okay? Ito bang turo ng Panginoon? Okay? Sa atin. So, dapat mga Christians, mag-strive tayo. Kahit yung people, no? Napakaganda na lahat mag-study ng Bible. Kaya nga, ang purpose natin ng discipleship para ma-equip pa tayo. No? Mag-mature tayo sa pag-intindi ng Word of God. Ang Bible study, by the way, hindi lang yan sa mga Bible student o sa mga adult. Lahat tayo, Bible student. At lahat tayo dapat mag-learn sa Bible. Amen? Lahat, learn tayo. Napakagandang studyhan ang Bible. Napaka-exciting, mga kapatid, studyhan ang Bible. Sound in doctrine. Sound in doctrine. Alright? And third, kaya kulang ating oras, is, of course, sound in faith. Sound in faith. Titus 1:13. Okay, dyan lang po. Okay? Anong sabi? Verse 13, this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply that they may be sound in what? In the faith. Sound in the faith. So, kailangan pala, sabi ni Paul, sometimes kailangan i-rebuke them sharply. Yung mga tao inside sa church ni Titus, gibigyan niya ng instruction si Titus ni Paul para magkaroon sila ng lesson. No? Rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Meaning, may mga tao inside the church na hindi pa sound in the faith. Anong ibig sabihin ng sound in the faith? Dapat stable, dapat totoo. Genuine ang kanilang faith. No? Hindi sila dali matitinag. Hindi superficial faith, hindi little faith, but sound in the faith. No? Sound in the faith. 2 Timothy 1:13. 2 Timothy 1:13. Hold fast the form of a sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ. So tatlo po dito na dapat maging sound. Sabi ni Paul, hold fast the form of sound words, sound, okay, in the faith, and sound love. Stable. Dapat ang ating faith, no?
Stable siya. Kahit may mga trials tayo, financially, ginatest tayo, kulang tayo, pero kailangan mga kapatid, i-increase natin ang ating faith. No? Dapat stable ang ating faith. Hindi tayo maging faithless. If you remember sa mga Israelite, pag akyat ni Moses sa Mount Sinai, nawala siya for 40 days, anong isip nila? Wala na siguro si Moses, patay na siguro. Baka di na yun magbalik. Sige, magawa na lang tayo ng ibang Diyos. Sige, bigay nyo sa akin yung mga earrings ninyo, mga pursiras ninyo, mga bracelet, at gawin nating Diyos. Kita mo lang, kapatid, nag-replace nila ang totoong Diyos sa gusto nila makita na Diyos. Kasi na-adapt nila yung ugali doon sa Egypt. Kasi sa Egypt, ang daming mga estatwa doon ng mga Diyos-Diyos. Mga idols doon sa Egypt. Kaya kahit wala na sila sa Egypt, pagdating nila sa wilderness, doon pa rin ang kanilang isip. So gawa tayo. So nagawa sila ng golden calf. Gi-replace nila sa Panginoon. Okay, thinking na yun na yun. Nawala lang si Moses, nakita nila paano sila gi-preserve ni Lord, nakatabok sa Red Sea, namatay yung mga sundalo ni Pharaoh na naghahabol sa kanila. Sabi ng Bible, during night, pillar of fire, nag-guide sa kanila while ga-travel sila. During day, mayroong clouds, nagabigay sila, nag-provide ng shade. And yet, pagdating sa unahan, nawala yun. Gi-replace nila sa golden calf. Kaya sa galit ni Moses, pagbaba niya, at sabi pa ng Bible, mga Bible scholar, nga grabe yung kanilang dancing to the point na ang iba nag-auba na daw. Grabe yung lewdness ba? Grabe yung kanilang nag-praising sila, ikot-ikot doon sa golden calf, at di napigilan ni Moses ang kanyang galit, yung dala-dala niya, nakuha niya na 2 tablets of stone, 10 commandments, tinapon niya doon. At namatay yung mga tao doon. Kaya twice ko yun ginawa ng Diyos, ang 10 commandments. Akyat uli siya, gumawa for the second time si Lord ng another tablet of 10 commandments. Kung basahin mo po yun. Hello, amen? Kasi hindi sila stable ang mind nila. Hindi nila nakita ang power ng totoong power ng Panginoong Diyos. Meron pa silang consider other gods. Grabe na yung ginawa ng Diyos sa kanila. 10 plagues doon sa Israel, sa Egypt. Nakita na nila paano ang Panginoon nag-work. Gimanifest ni Lord na ako ang mas powerful. And yet, nandun pa sa mind nila, hindi pa nila mag-give up yung old practice nila. That's why, sa atin mga kapatid, dapat din. Sound tayo in faith. Huwag tayong mag-agam-agam, huwag tayong magduda sa Panginoon. I hope kabisado ka na sa kaluwasan mo, sa salvation mo. Amen? Kumbinsido ka. Delikado kung mag-doubt ka, save ba ako ngayon, bukas, save pa ba ako? So yon, dapat nating tignan. Alright? Sound in faith. And last, number 4. Is that sound in speech. Sound in speech. Titus 2:8. Titus chapter 2, verse number 8. Titus chapter 2, verse number 8. Verse number 8. Let's read please. Verse 8. Go. Sound speech that cannot be condemned, having no evil thing to say of you. Sound speech. Ito, wholesome. Pag sinabing wholesome, anong ibig sabihin? Pure ba? Walang malis, walang malinis. Dalisay. Yun ang ibig sabihin ng sound speech.
Ephesians 4:29. Ephesians 4:29. Ephesians chapter 4. Anong sabi ni Paul sa mga Ephesian believers? Ano ang kanyang instruction? 29. Chapter 4, verse 29. Okay, ladies, pakibasa please. 29, go. Oh. Anong sabi ng Bible? Let no corrupt communication. Saan daw galing? Oh, sa mouth. Pag sinabing corrupt, anong ibig sabihin? Corrupt. Pastor, politiko man na. Oh. Pag sinabing corrupt, yung spoiled ba? O mali, mahigko. O pag sinabing corrupt, distorted, evil, dirty. Pag sinabing corrupt. So ano na dapat? Anong instruction ni Paul? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Tanong, hulsam ba ang ating bibig? Wala. Kasi may ari pa ni bad words. Hello, amen? Oh, may mga sideline pa tayo minsan, mga expression, charot. Oh. Hindi na tabag charot, kay iyan na ka-expression ka mga agi. Kag iyan na ka-unbeliever, char. Oh, may pa-char-char ka pa da. Oh. Huwag nating i-adapt yung style sa mundo, style sa mga unbeliever. Christian ka, amen? Huwag ka na mag-charot da. Amen? Let no corrupt. Ibig sabihin, dapat sabi niya, proceed out of your mouth. Instead, ano dapat ang mag-proceed sa ating mouth, maglabas? Sabi niya, okay? But that which is good. Oh, mabuti. To the use of, edifying. Dapat ang words na lumalabas sa ating mga bibig, naka-edify, naka-minister, naka-encourage ng mga tao, naka-encourage ng mga hearers. Amen, Christians? Nagagawa ba natin ito? Naka-edify ba ang ating bibig, ang ating pagsasalita, o naka-discourage sa ibang tao? Amen. Siguro wala ka nag-ano ngayon, pero doon sa cellphone, grabe ka pa typhoon, grabe ka pa anuhon doon. Di na lang intra-intra ng mga comment-comment, pabayin na lang tong agi, brad, nagipatindog niya. Amen? Oh. Issue man to nila to. Di na ta mag-apil-apil anang LGBTQ++, ano pa na nga mga, very trending ngayon na, pasir-sir ka pa diya, akig ka tawgon ka sir, isura mo na bakulaw, tapos karon akig ka, hindi na ito mag-apil-apil sina ang mga comment nga mo na. Itsura mo, daw, magaspang pa sa halubla. Oh, hindi na ito mag-comment sa nga mo na. Kay, hello? Amen, Christian tayo. So, pabayin na diya, kung ginabas na sila diya, nagkagulo ang LGBT community, kay way talabot dira. Ang i-pray natin na sana matauhan yan sila. No? Na kung gusto sila magparespeto, dapat marunong din silang. Hindi pwede na i-demand mo yung respect, tapos sa sarili mo, di man makita. So, pag-pray natin, di na tayo diyan. Dapat maka-edify, sabi ng Bible.
dapat maka-minister, maka-encourage ang dapat lumabas o lumalabas sa ating bibig. To the use of edifying, that, anong sabi ng Bible? That it may minister grace unto the hearers. Instead na magamitin natin sa Brad, kumusta ka? Sis, kumusta ka? Gapray ako sa imo. Namiss ka na mo sa church, namiss ka na mo tong Sunday. Oh. Mag-pray kami sa imo. Oh, di ba? Napakaganda pag ganun dapat ang ating words, no? Lumalabas sa ating bibig. Oh. Oh, iwasan po natin. No? At i-pray natin sa Panginoon kung mayroon pang mga bagay na hindi dapat sa ating dapat godly. Matthew 5:37. Matthew 5:37. All right? Chapter 5. Sabi pa ng Bible, but let your communication be ye, ni, hindi na, nay, ha? Oh, hindi na si nanay, o ni. For whatsoever is more than this cometh of evil. Jesus Christ mismo nagsabi. Ano ang kanyang punto? Okay, dapat daw sa ating pagsasalita, kung ano yung sinabi nating yes, yes, ay dapat yes. Kung nagsabi tayo ng no, it should be no. Hindi pwede nga baliktarin natin o i-mix natin ang yes, gawin nating ne. Ang ne, gawin nating ye. No? Meaning to say, sa ating mga commitment, ating mga promises, ating mga vows, dapat sincere tayo. Once nagsabi ka ng yes, it should be yes. Amen? At kapag ka nagsabi ka daw ng ne, it should be ne. Kaya ang mga tao daw na hindi gumagawa at sumusunod nito, sabi niya, this cometh of evil. Evil. No? So, hindi matutuwa si Lord. Kaya make sure, bago ka magbitaw ng salita, bago ka dapat, isipin natin ang effect, ang consequence. Alright? Baka di tayo aware, sige tayo joke-joke, tapos yung tao pala, hindi siya sanay sa joke ba? So, may mga tao kasing gano'n. So, wag na lang tayo, wag nating ipilit yung ating attitude na mahilig tayong mag-joke. Kasi hindi lahat na tao gano'n. Alright? So, balik tayo doon sa Titus. Okay? Titus kanina. Verse number 8. Chapter 2, verse 8. Chapter 2, verse 8. Sound speech that cannot be condemned. Alright? Para hindi tayo maakusahan, hindi babalik sa atin yung storya. Okay? Cannot be condemned. That he that is of the contrary part, yung ibang o kabilang party, okay, contrary part, may be ashamed, sila mismo mapahiya. Having no evil thing to say of you. Kaya it's better daw, kung may mga tao nga maraming gabas against the critics sa atin, the best defense daw natin, Brad, is to be silent. Amen? Sabi doon na, the best defense daw natin, Brad, is no comment. Di ba? Kaya mayroon yung tinatawag sila na Miranda rights. Yung mga pulis, bago nila dakpin yung suspect, basahan nila ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Ano mang sasabihin mo ay pwedeng gamitin na laban sa iyo. Oh. May karapatan kang tumahimik. So right 'yan na wag siyang magsalita. Right ng tao na i-interview siya na wag siyang magsalita. Okay? So ganun din po sa atin. It's better na the best way is wag tayo, no? Sabi nga ng Chinese, gamay istorya, gamay mistake. Damo istorya, damo mistake. So, mas maayo wala istorya. So, ganun, no? Sound speech. Okay? Ibig sabihin, careful tayo sa paggamit ng ating mouth. Amen, Christians? Careful tayo. Ilang relationship na nasira dahil careless tayo. No? Ilang tao na nasaktan dahil minsan sa istorya lang. Naguba ang relasyon dahil sa istorya lang. No? Na akala natin okay, pero hindi pala. That's why, kailangan natin sound speech. Amen, Christian? I-pray natin. I-pray natin.
Bigyan tayo ni Lord ng sound speech. Firm, solid, stable, free from error, or pag sinabang sound means wholesome. Okay? Wholesome. So ito nakamad, binigay ni Lord sa atin, hindi sa mga unbeliever. We need to be sound in mind, sound in doctrine. Third, sound in faith. And of course, we need to have a sound speech. No? Yung people, pag gina-advisean kayo ng nanay nyo, di magsabat-sabat. Amen? Di magsabat kay nanay. No? Di magsabat kay tatay. Hindi pala rason. Damo mga yung people subong pala rason na. Nanay Hindi gani, si ano ganito, hindi gani ako. No? Tuno po lang kay istorya, ano na eh. No? So it's better na makinig. No? Kung sinabihan, makinig. No? Kung binigyan ka ng reason na mag-reason out, that's the time. Pero habang kasalita si nanay, hindi magsaligbat. Habang kasalita si tatay, hindi magsaligbat. No? Lalo na si pastor, pag binigyan ng advice. Amen? Sound in speech. Let's pray, let's bow our head. Lord, salamat for tonight sa maiksing reminder sa aming lahat na dapat kami, Lord, may mga areas sa aming buhay, dapat kami maging sound. And help us, Lord, na always po kami maging sound in mind, sound in doctrine, sound in faith, and most of all, Father, help us to be